131, napakaganda. Ikaw ang nagtanong nito. Ibigay mo sa kanya, guys. Putulin ang batang ito at itapon sa kalye F o sa mga aso para pakainin. Tumawa si Richard Pard sa kabila ng kanyang galit at iwinagayway ang kanyang kamay para bigyan ang kanyang attack order. Ang kanyang mga kampan ay naghahangad ng pumunta, at sunod-sunod nilang itinaas ang kanilang mga sandata habang marahas na humahabol kay Richard. Halika sa akin. Sigaw ni Richard. Upang maprotektahan ang kaligtasan ni Iris, hindi siya umalis ng kalahating hakbang ang layo mula sa gilid ni Iris at kahit na nag-ingat na hindi umiwas sa pag-atake ng kaaway sa isang kapritsyo kung sakaling mapunta ito kay Iris sa sandaling nakatakas siya dito. Ibinibigay ko ang lahat. Kinagat ni Richard ang kanyang mga ngipin, nag-concentrate ng kaunting espiritual na enerhiya sa kanyang likod, at nilabanan ang pag-atake ng tatlong baras na bakal bago nagpakawala ng mahinang ungol. Pagkatapos ay tumalon siya sa himpapawid at sinipa ang tatlong kalaban sa sunod-sunod na sipa. Sinamantala ng dalawang kalaban na may mga machete ang pagkakataon na subukang tadterin ang ulo ni Richard. Nanatiling kalmado si Richard sa harap ng paparating na panganib at inabot niya ang pulso ng isang kalaban. Pagkatapos ay inagaw niya ang machete sa kamay ng kalaban at pinutol ang braso ng isa pang kalaban gamit ang backhand slash. Tumalsik ang dugo kung saan-saan, at ang kalaban ay nagpakawala ng matinding hiyaw bago sinipa sa lupa. Laking gulat ng mga tauhan ni Richard Pard nang makita ang eksenang iyon. Ang lahat ng lalaking naruroon ay mga elite underlings ni Richard Pard, at bawat isa ay isang bihasang mandirigma na kayang harapin 10 ordinaryong lalaki sa kanilang sarili. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip nila na sa isang iglap ay magagapi ni Richard ang kanilang mga kasama. Ito ay isang solidong pagpapakita ng purong katapangan. Sa kasamaang palad, damaloy ang karahasan sa kanilang mga ugat, at kahit anong katapangan ang ipinakita ni Richard. Napukaw ang kanilang kalupitan sa halip na matakot sila. Sunod-sunod silang lahat habang itinataas ang mga sandata sa kanilang mga kamay at pilit na inaatake si Richard. Si Richard ay naging mas malakas na may hawak na machete, at siya ay kumilos na ang tanging pag-iisip ay pigilan ng sinuman na saktan si Iris. Sa prinsipyong iyon na matatag na nakabaon sa kanyang isipan, sumuko siya sa pagsisikap na ipagtanggol at hinayaan ang mga pag-atake ng mga kalaban na mahulog sa kanya. Upang protektahan ang kanyang katawan, ipinadala niya ang kanyang espiritual na enerhiya sa mga kritikal na lugar at ginawa ang kanyang pinakamabuting iwasan ang dalawang bagay, matamaan ang kanyang mahahalagang bahagi at maputol ng matutulis na patalim. Kasabay nito, ang kanyang mga kamay ay hindi na natiling walang ginagawa. Nagdidirekta ng tig-iisang laslas sa bawat kalaban, kailangan niya ang haba ng ilang paghinga. Natagterin ang kalahati ng mga thug sa isang kisap mata. Tumalsik ang dugo kung saan-saan at nabahiran ng pula ang kanyang damit. Mahirap ilarawan ang nakagigimbal na tanawin na nasa harapan niya. Masama ito. Ang galing niya sa pakikipaglaban ay kahanga-hanga. Namula ang mga mata ni Richard Pard matapos makita ang buong sitwasyon. Hindi niya pinangarap na ang isang mukhang payat na lalaki tulad ni Richard ay magkakaroon ng lakas na higit pa sa imahinasyon ng isang tao. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit nag-harp si Richard tungkol sa pagbibigay sa kanila ng huling pagkakataon kanina. Si Richard ay may kinakailangang kasanayan at hindi lamang sinusubukang bluff. Si Richard Pard ang minaliit si Richard. Papatayin kita dahil sa pananakit mo sa lahat ng kapatid ko. Nabalisa si Richard Pard kaya agad siyang naglabas ng machete. Lee! Mag-ingat ka, Richard! Napasigaw si Iris ng ilang pulgada ang layo ng kumikinang na machete kay Richard. Namumula ang mukha niya. Ang Richard Pard ay isang napakalakas na manlalaban, at siya ay may napakalawak na bilis. Bilang isang resulta, siya ay mas maraming beses lumalaban si Richard, at huli na ang lahat para tumalikod siya at lumaban. Sa kritikal na sandali na iyon, nagdudulot siya ng isang tiyak na panganib at iniiwasang matamaan ang kanyang mahahalagang bahagi. Kabanata 132 nilaslas ni Richard Pard ang likod ni Richard gamit ang machete, at tumalsik ang dugo sa lahat ng direksyon,
na may ilang lumapag sa mukha ni Iris. Nagulat si Iris, at ang kanyang isip ay naging ganap na blanko nang magsimulang tumunog ang kanyang mga tainga. Damang-dama niya ang mainit na dugo ni Richard, na lubos na naiiba sa malamig niyang puso. Para bang malapit na ang katapusan ng mundo at gumuho ang mundo. Punong-puno na ang mukha niya at nanginginig na halos bumagsak siya sa lupa. Ouch! Napangiwi si Richard sa sakit, ngunit sa kabutihang palad, naihatid na niya ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang likod bilang isang pagtatanggol. Sa kabutihang palad, ang hiwa ay hindi tumagos ng malalim sa kanyang laman, kung hindi, siya ay kalahating patay, kung hindi patay. Ngayon mamatay ka na. Kinagat ni Richard ang kanyang mga ngipin, tiniis ang sakit sa kanyang likod, at tumalikod upang ihagis ang isang suntok sa dibdib ni Richard Pard. Ang lakas ng suntok na iyon ay napakalakas na kaya nitong pumutok ng kalahating bato. Nagulat sa biglaang pag-atake, nag-form ng kamao ang malayang kamay ni Richard Pard at sinalubong ng Simila R na suntok ang pag-atake ni Richard. Isang marahas na banggaan ang naganap at si Richard ay napaatras ng ilang hakbang. Sa kabilang banda, napilitang umatras si Richard Pard ng mga 5 o 6 na hakbang, may bumubulwak na init mula sa kanyang esophagus na nagtapos sa isang metal na tamis sa likod ng kanyang dila, halos ibuga niya ang isang subo ng dugo. Ang iyong kakayahan ay mas malakas kaysa sa akin. Maaaring ang iyong antas ng pagpipino ay umabot na sa PEAC acquired state. Paanong posible iyon? Gulat na tumingin si Richard Pard kay Richard. Ang mga practitioner ay nagbahagi ng maraming pagkakatulad sa kabila ng pagiging mula sa iba't ibang mga paaralan, ngunit ang pangkalahatang epekto ay pareho. Sa modernong lipunan, marami sa mga sining ang matagal nang nawala, at bagamat may ilan pa ring mga martial artist na nagsasagawa ng martial arts, sila ay medyo bihirang makita. Isa na doon si Richard Pard. Ang pag-unlad ng isang martial artist ay nahahati sa mga ranggo na higit na nahahati sa mga yugto, at ang pagpino ni Richard Pard ay umabot sa advanced na acquired state. Ang nakuhang estado ay nahahati sa 4 na antas, lalo na ang paunang nakuhang estado, intermediate na nakuhang estado, advanced na nakuhang estado, at pinakamataas na nakuhang estado. Mayroon ding innate state at mas mataas na estado sa itaas ng acquired state, at anuman. Kabanata 132. Martial artist na ang enerhiya refinement ay umabot sa innate state ay maaaring ituring bilang A. Puwersa na dapat isaalang-alang. Ang state of energy refinement ng Richard Pard ay advanced lamang na acquired state, na hindi magiging ganoon kalaki ang problema dahil hindi naman ganoon kataas, ngunit ang mga malalakas na tulad niya ay bihira kung titingnan ang kanyang kakayahan laban sa karamihan ng populasyon. Kahit na 3 hanggang 5 sundalong espesyal na puwersa ay maaaring hindi katugma sa kanya. Gayunpaman, ang lakas ni Richard ay mas malakas kaysa sa kanya, at ang ganitong uri ng pagpipino ay maaaring nalampasan siya at umabot sa pinakamataas na acquired state. Si Richard ay hindi martial artist, kaya ang pagdaldal ni Richard Pard ay halos walang kwenta sa kanya at wala siyang ideya kung anong peak ang acquired state. Lumapit ka sa akin ulit. Malamig na senggal ni Richard. Itinaas niya ang machete sa kanyang kamay, medyo umunlad, at sla. Nagulat si Richard Pard sa biglaang paggalaw at nagpagulong-gulong sa lugar para umiwas. Ang nakamamatay na pag-atake ni Richard. Walang pagbabago bago ng totoong enerhiya sa iyong katawan. So hindi ka martial artist. Bumangon si Richard Pard mula sa mukha. Pino ng isang martial artist ang tinatawag na true energy para makagawa ng panloob na lakas. Anumang umaataking galaw ay ang pinakamaliit na surge mula sa katawan ni Richard. Iyon lang ang nagpatunay na hindi totoong martial artist si Richard. Marahil si Richard ay pinagkalooban lamang ng pambihirang talento, at ang kanyang lakas ay nangingibabaw lamang dahil mayroon siyang medyo malakas na lakas ng pagsabog. How dare you show savagery in front of me kahit hindi ka martial artist? Masyado kang nasa ulo. Gagawin ko siya.
Kabanata 133. Ang tunay na enerhiya at panloob na pagpino ng lakas ng mga martial artist ay nagbunga ng napakasalimuot at nababagong serye ng mga pag-atake. Bahagyang mas malakas ang lakas ni Richard kaysa kay Richard Pard, at kung aasa lang si Richard sa purong paputok na lakas, halos tiyak na hindi siya makakalaban sa huli. Sa pag-iisip na iyon, ang takot ni Richard Pard ay nawala. Itinaas niya ang machete sa kanyang kamay at sinimulang laslasin si Richard. Sabik na tapusin ni Richard ang mga bagay-bagay ng mabilis, kaya't nilaslas niya ang pag-atake ni Richard Pard nang hindi ito iniiwasan. Isang marahas na kalabog ang narinig at nagsimulang lumipad ang mga kislap habang nagsasalpukan ang dalawang machete. Oras na para lumuhod ka. Ngumisi si Richard Pard nang nakakatakot at nagsimulang i-pump ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Sinugod niya si Richard gamit ang machete sa kanyang kamay at sinubukang gamitin ang kanyang tunay na enerhiya para bigyan ng pangalawang atake si Richard. Nagiging predictable na ang mga galaw ni Richard, at hindi na makayanan ni Richard ang pangalawang pag-atake dahil hindi siya martial artist. Ito ay halos isang tiyak na pagkawala para kay Richard. Ikaw ang dapat magpaluhod. Ngumisi si Richard at ginamit ang kanyang espiritual na enerhiya upang mabilis na atakihin ang tunay na enerhiya ni Richard Pard. Sa isang whoosh, ang espiritual na enerhiya ni Richard ay agad na napunit ang tunay na enerhiya ni Richard Pard at hinampas ng malakas sa dibdib si Richard Pard. Si Richard Pard ay bumulwak ng isang subo ng dugo, at ang kanyang katawan ay lumipad sa hangin tulad ng isang toro bago bumagsak ng husto sa lupa. Hindi ito maaaring. Humiga si Richard Pard sa lupa na may nakakatakot na ekspresyon. Hindi niya pinangarap na si Richard ay magkakaroon ng kakayahang labanan ang kanyang pangalawang pag-atake, dahil ito ay na-infuse ng totoong enerhiya. Ang mas nakakatakot para kay Richard Pard ay wala pa rin siyang ideya kung anong paraan ang ginamit ni Richard. Hindi niya napapansin ang katotohanang pinino ni Richard ang espiritual na enerhiya. Ang kalikasan ng espiritual na enerhiya ay isang antas na mas mataas kaysa sa tunay na enerhiya, at ang pagpino ni Richard ay bahagyang mas mataas kaysa sa Richard Pard. Pinili lang niyang harapin si Richard dahil sa isang maling paghuhusga, at walang alinlangang humihingi ng gulo ang gayong pagkilos. Kung hindi ito ang kaso, ang kanyang antas ng pagpipino ay sapat na para sa kanya upang humawak ng kaunti pa at laslas kay Richard. Kunin mo ito. Pinuntahan ni Richard ang pagpatay at itinutok ang machete sa nahulog na Richard Pard, na labis na natakot dahil ang naunang hakbang ni Richard ay nagdulot ng malubhang pinsala sa kanya. Malapit na ang wakas para sa kanya, at wala man lang siyang lakas para umiwas. Huwag na lang lumaban. How dare you? Nang makitang nasa panganib ang kanilang amo na si Richard Pard, ang natitirang 10 o higit pang mga kasambahay ay nakakita ng pula. Iniwas nila ang kanilang mga sandata at inatake si Richard sa desperasyon. Hindi nang ahas si Richard na makayanan ang ganoong karaming pag-atake, kaya kinailangan niyang talikuran ang kanyang intensyon na ihatid ang huling suntok kay Richard Pard. Instead, tumalikod siya at pilit na pinaatras ang kanyang mga kalaban bago sila sinabak sa labanan. Para kay Richard, ang pinakamalakas na taong nagbigay ng pinakamalaking banta ay walang iba kundi si Richard Pard. Ang natitira ay hindi hihigit sa nakakapinsalang maliliit na paglipad. Dahil nahulog na si Richard Pard sa pagkatalo, ang maliliit niyang kampan ay larong pambata para kay Richard. Tulad ng isang tigre na humahabol sa kawan ng mga tupa, nilaslas ni Richard ang bawat isa sa kanila at hindi napigilan. Sa tagal ng ilang paghinga, ang lupa. May iba pa ba? Pinrotektahan ni Richard si Iris sa kung sino man ang lumapit sa kanya, at ang damit nito ay nabahiran na ng dugo. Nagpakita siya ng isang tiyak na kahangahangang presensya kapag basang-basa sa dugo, na parabang siya ay isang Diyos ng digmaan na nagmula sa. Si Richard Pard at ang kanyang mga tauhan ay nakahandusay agila sa lupa sa harap ni Richard. Nawala ang kanilang pagiging epektibo sa labanan, at walang makakabangon muli. Ang eksena ay walang kagulat-gulat at dramatiko. Lahat ay napatulala, mula kay Iris, Jess, at boyfriend ni Jess,
hanggang sa 4 na buhong kanina at sa lahat ng mga nanonood. Ni minsan ay hindi nila naisip na kayang-kayanin ni Richard ang isang kasing lakas ni Richard Port, pati na rin ang lahat ng kanyang yun na ginawa ni Richard ng mag-isa. Kabanata 134 maituturing pa kayang tao ang isang tulad ni Richard. Minsang nagtagumpay si Richard Port sa 17 o 18 kalaban ng mag-isa, kaya gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng labanang iyon at pinagtibay ang kanyang sarili bilang isang makapangyarihang buhay. Gayunpaman, tinalo ni Richard ang 30 o 40 katao mag-isa, at ang mismong Richard Port ay isa sa kanyang pangunahing mga kalaban. Maaaring isipin ng isa kung gaano kakilabot ang lakas ni Richard. Sa sandaling iyon, ang lahat ay natulala sa katapangan at walang talo na kapangyarihan ni Richard. Jess, nangyayari ba ito? I won, I'm not dreaming, am I? Nauutol na sabi ng nobyo ni Jess at nanginginig ang buong katawan sa takot. Sa wakas ay napagtanto niya kung gaano siya katanga nang maalala niya ang kalokohang plano niyang turuan ng leksyon si Richard. Sa kabutihang palad para sa kanya, siya ay isang hakbang na mas mabagal kaysa sa mga tauhan ni Richard Port, kung hindi ay siya ang unang nakahiga na walang malay sa lupa. Babe, siya. Masyado siyang marahas. Dapat tayong lumayo at iwasang makita siya, namutla ang mukha ni Jess sa takot, at mabilis niyang hinayla ang nobyo sa isang tabi at nagtago. Kung tutuusin, natatakot siya na baka gusto ni Richard na makipag-ayos sa kanila dahil sa nangyari kaninang araw na iyon. Higit pa rito, ini-stream ni Jess ng live ang buong insidente sa kanyang cellphone kanina, kung saan kasama ang hindi kapani-paniwalang pagpapakita ng katapangan at kawalan ng kakayahan ni Richard. Ang kanyang mga tagahanga na kanina pa sumisigaw na turuan si Richard ng leksyon, biglang natahimik sa comment area, na walang komentong lumalabas. Sa kabilang dulo, hindi rin masyadong maganda ang hitsura ng 4 na lalaki kanina. Lahat sila ay namutla sa takot at nahulog sa ilalim una sa lupa. Akala nila noong una ay tatayo sa kanila ang amo nilang si Richard Port at tatapusin ang buhay ni Richard, ngunit hindi nila akalain na maging ang amo nila na lagi nilang inaakala ay walang talo. Maaaring ma-knockout sa wakas. Bukod pa rito, silang 4 ang orihinal na nagkasala, na halos tiyak na nagpapadala sa kanila sa isang kaawa-awang kapalaran sa mga kamay ni Richard. Madaling isipin kung gaano sila natakot. Richard, ikaw, napakaganda mo. Paano mo nagawa? Huminga ng malalim si Iris at tuluyang nakabawi sa gulat. Iisa lang ang ekspresyon sa kanyang pretty face, at iyon ay hindi makapaniwala. Wala talaga si Richard sa mood na sagutin siya at nagtanong na lang ng may pag-aalala, ayos ka lang ba, Iris? Ayos lang ako. Tumango si Iris, at isang maliwanag na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Richard. Dahil sa miserableng 3 taong buhay ni Richard kasama ang mga Manson at kasunod nito. Sa pagkukunwari ni Brody, palaging nararamdaman ni Iris na walang kakayahan si Richard, kaya't nakaramdam pa siya ng kaunting simpatiya at awa sa malagim na karanasan ni Richard. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, napagtanto niya na siya ay napakamali tungkol sa kanya. Hindi lamang umasa si Richard sa kanyang sarili upang matiyak ang mga karapatan sa pakikipagtulungan sa wit group, ngunit nagpakita rin siya ng malaking lakas at walang kap-oras na katapangan upang protektahan siya. Siya ay naging higit sa 100 beses na mas mahusay kaysa sa naisip niya, at hindi siya maaaring mas nabigla doon. Magandang malaman iyon, nakahinga ng maluwag si Richard at sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag. Bagamat binantayan niya si Iris kanina, hindi niya ito nagawang protektahan ng buong puso dahil masyadong Sa kabutihang palad, si Richard Port ay mayroon pa ring ilang antas ng integridad sa mga tuntunin at hindi inutusan ang kanyang mga nasasakupan na salakayin ang mahinang si Iris. Kung si Iris ang tinatamaan, pakiramdam ni Richard ay hindi siya Siyempre, ito ay tiyak dahil si Richard Port ay bahagyang mas etikal kaya hindi siya pinatay ni Richard ng tahasan. Kung kumilos si Richard Port at ang kanyang mga nasasakupan sa masamang pananampalataya, namatay na sila noon.
Sa sandaling ito, dalawang itim na Audis ang nagmaneho mula sa malayo at pumarada malapit sa Iris at Richard. Ang pinto ang Kabanata 135. Akala ni Richard ay nagdala ng reinforcements ang kalaban. Ang kanyang puso ay tensed up at siya ay nagkaroon ng kanyang pagbabantay, ngunit siya sa lalong madaling panahon na tanto na ang kabilang panig ay tila pamilyar. Tiningnan niyang mabuti at agad niyang nakilala na sila ay walang iba kundi ang 6 na bodyguard ni Iris. Miss. Ikinalulungkot namin kung na-late kami, Miss. Patawarin mo ang aming mga aksyon. Ang 6 na bodyguard ay lumuhod sa isang tuhod sa harap ni Iris at lubos na hindi nasisiyahan ang mga mukha nila. Ang magandang lugar ay isang pampublikong lugar na may maraming tao, na ginagawa itong isang hindi malamang na lugar para sa sinumang gangster na gumawa ng mga maling gawain. Bukod dito, sa pangkalahatan ay hindi sila pinahintulutan ni Iris na maging masyadong malapit sa kanya, kaya't sila ay naging isang maliit na pabaya, at nagbabantay lamang ng malapit sa paligid. Hanggang sa nakipag-away si Richard kay Richard Pard at sa barkada ay naalerto sila ng kaguluhan. Sa kabutihang palad, medyo naprotektahan ni Richard si Iris sa kanilang kawalan. Kung magkagulo ang sitwasyon, malamang sila ang may kasalanan. Tayo. Hindi mo kasalanan. Ako pa ang hindi pumayag na makalapit ka ng husto, matipid na sabi ni Iris at hindi na nagpatalo sa mga bodyguards niya. Naaliw ang lahat ng mga bodyguard, at agad silang bumangon muli. Miss. Sinuyay kayong mga tao. Nagulat si Richard Pard, at sa wakas ay napagtanto niya na ang pagkakakilanlan ni Iris ay maaaring higit pa sa nakikita ng mata. Nagsimulang umusbong sa kanyang puso ang isang napaka-nakakatakot na premonition. Tanga ka. Itong binibini dito ay si Iris Young, ang treasured young niece ng mga Young. How dare you scumbags disrespect her? Siguradong nangangati ka na mapatay mo ang sarili mo. Pinunit ng head bodyguard na si Shane. Sa lalaki at pinandilatan siya ng nag-aalab na mga mata. How he wished he could just rip Richard Pard and the others to pieces right there and then. Napuno din ng galit ang iba pang mga bodyguard, at bawat isa sa kanila ay naglabas ng mabagsik na aura. Kung hindi dahil hindi pa sila binibigyan ni Iris ng anumang utos, malamang ay sinimulan na nilang bugbugin si Richard Pard at ang iba pa. Ano? The Youngs, treasured young niece. Ang Iris na una sa 4 na magagandang babae ng Springfield City. Pakiramdam ni Richard Pard ay parang natamaan siya ng bolt mula sa asol. Bakas din sa mukha ang gulat sa iba niyang mga kampon, kasama ang 4 na lalaki kanina. Ang mga nanunood ay nagulat din sa paghahayag at hindi nagtagal ay nagsimulang magtsismisan. Kabanata. Sa kanilang mga sarili. Ang mga Young ay ang una sa 4 na malalaking pamilya sa Springfield City, at ang kanilang impluwensya ay napakalaki na walang sinuman ang kayang saktan sila. Maaaring si Richard Pard ang boss ng lugar na malapit sa Mist Cloud Mountain, ngunit ang kanyang katayuan ay maihahambing sa mga ordinaryong mayaman at mga celebrity sa pinakamahusay. Siya ay isang walang tao sa harap ng isang behemoth tulad ng mga Youngs, at ang mga tao sa ilalim ng kanyang utos higit pa. Sa nakamamatay na araw na iyon, ang kanilang kawalang galang ang nagbunsod sa kanila na pumasok sa isang salungatan sa kilalang Iris Young, at ang mas masahol pa ay darating para sa 4 na lalaki mula kanina na nanirang puri kay Iris at paulit-ulit na sinubukang saktan siya. Maaari lamang magkaroon ng isang conclusion para sa kanila. Na-offend ka ng mga taong ito, Miss. Pwede ko bang tanungin kung paano mo gustong harapin natin sila? Magalang na tanong ni Shane para sa mga tagubilin. Gawin mo sila ayon sa gusto mong gawin. Malamig na sabi ni Iris, na may bahid ng walang hangganang galit sa boses niya. Maaaring siya ay isang mabait na babae na hindi mahilig mangbuli sa iba, ngunit ang mga tao sa kanyang harapan ay talagang lumampas sa linya. Napakaraming suntok ang ginawa ni Richard para protektahan siya, hanggang sa tumanggap ng matinding hiwa sa likod mula kay Richard Pard. Siya ay lubos na nagalit sa pagkilos na iyon. Ramdam ni Shane ang galit ni Iris, at nanlamig ang kanyang mga mata nang umorder siya ng ilan. Mga bodyguard sa isang mahigpit na boses, baliin ang bawat isa sa kanilang mga paa.
Naiintindihan. Sinunod ng mga bodyguard ang kanyang utos at agad na nagsimulang maglabas ng malamig na aura. Pagkatapos ay naglakad sila patungo kay Richard Pard at sa iba pa na may banta sa kanilang mga mukha. Kabanata 136. Si Richard Pard ay may gulat na babalot sa mukha, at nanginginig siya sa takot. Ang aura na ipinalabas ng mga bodyguard na iyon ay napakalakas, at may mahinang alon ng totoong enerhiya na nagpapasinungaling sa katotohanang lahat sila ay mga martial artists. Napakahusay din nilang mga pangunahing kaalaman sa pagpipino, at kay Shane ang pinakamahalaga at pinakamahiwaga sa kanilang lahat. Ang Richard Pard ay madaling madudurog sa harap ng mga dalubhasang manlalaban. Ang desperasyon sa kanyang puso ay hindi maipaliwanag, at hindi siya nang ahas na mag-ipon ng lakas ng loob na lumaban. Hindi ko alam ang totoong pagkatao mo, Miss Young. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Please show us some mercy and spare us just this once. Namumula ang mukha ni Richard Pard, at mabilis siyang lumuhod sa harap ni Iris para humingi ng awa. Siya ay isang martial artist sa loob ng maraming taon at gumawa ng maraming kaaway sa daan. Kung mabali ang kanyang mga paa, ang kamatayan ay halos isang katiyakan para sa kanya sa darating, at maging ang kanyang asawa at mga anak ay magdurusa kasama niya. Ang kahihinatnan ay napakalaking pasanin para sa kanya. Patawarin ka. Paano mo inaasahan na gagawin ko iyon? Malamig na tiningnan ni Iris si Richard Pard. Nagugat ang galit niya hindi sa hidwaan ng mga tauhan niya sa kanya, kundi dahil muntik na niyang patayin si Richard gamit ang machete niya kanina. Agad na naparalisa si Richard Pard. Namumutla ang kanyang mukha at mas lalo pang lumakas ang kawalan ng pag-asa sa kanyang pandinig. Hindi siya natakot ng kamatayan, ngunit mayroon siyang asawa, mga anak, at maraming tagasunod. Hindi magiging maayos ang mga bagay para sa kanila kung may mangyari sa kanya. Napagtanto ko ang pagkakamali ko ngayon, Miss Young. Nakikiusap ako sa iyo, maawa ka sa akin at bigyan mo ako ng pagkakataong magbukas ng bagong dahon. Ipinapangako ko na magbabago ako para sa ikabubuti sa kanyang mangyayari. Tuluyan ng binaliwala ni Richard Pard ang katayuan bilang isang taong nagdulot ng takot sa iba at patuloy na yumuko hanggang sa damyugo ang kanyang noo para lamang humingi ng awa. Nakikiusap kami sa iyo, Miss Young. Please find it in your heart to give us another chance. Ang mga underlings ni Richard Pard, masyadong, nagmamadaling lumuhod sa lupa at paulit-ulit na yumuko habang humihingi ng awa. Sunod-sunod silang lumuhod, at ang eksena ay naging isang dramatikong tanawin ng paghihirap na humahatak sa puso ng isang tao. Being the woman that she was, lamambot ang puso ni Iris at hindi niya kayang makita ang reaksyon nila. Gayunpaman, ang pag-iisip ng mga pinsala ni Richard ay nagpatigas sa kanyang puso at nakikita sa kanya ang kanyang ulo sa isang tabi, hindi pinansin si Richard Pard at ang iba pa. Ang puso ni Richard Pard at ng kanyang mga tauhan ay lumubog sa ilalim ng lupa at lahat sila ay nasa taas ng kanilang kawalan ng pag-asa. Maghintay. Biglang humakbang si Richard. Sila ay taos puso, kaya tanggapin lamang ang kanilang paghingi ng tawad at patawarin sila kahit minsan lang. Namagitan si Richard para kay Richard Pard at sa barkada. Ano? Nababaliw ka na ba, Richard? Paano ka magsusumamo para sa kanila kung muntik ka na nilang patayin? Natigilan si Iris at hindi makapaniwalang nakatingin kay Richard. Siya ay tunay na nagsimulang maghinala na si Richard ay nawala sa kanyang isip. Ganoon din si Richard Pard at ang iba pa, nagulat na napatingin kay Richard. Hindi nila akalain na ang taong gusto nilang patayin ang nagkusa na mamagitan para sa kanila sa halip na kamuhian sila. Nakakaloka lang ang mga kilo ni Richard. Oh, naiintindihan ko na, Iris. Nagagalit ka sa kanila dahil sinaktan nila ako. Biglang nagkaroon si Richard. Pagsasakatuparan at G. Sinong nagsabing dahil sa iyo? Huwag kang katawa-tawa. Namula ang pisngi ni Iris, at ito ay isang clear. Lalong lumaki ang ngiti ni Richard, pero hindi sa lawak na nagmumukha siyang tanga. Iniba niya kaagad ang usapan at sinabing, ako ang target ni Richard Pard,
at hindi niya inutusan ang kanyang mga nasasakupan na gawin ang ayon sa mga patakaran ng underground society. Ang isang tao na umaasa sa kanyang mga prinsipyo at gumuhit ng linya sa tiyak na maaari pa rin nating bigyan ng pagkakataon. Kabanata 137, sa kabilang banda, ang 4 na taong nakilala natin sa bundok ay tunay na hamak ng lipunan, at hindi sila mapapatawad ng ganoon kadali. Si Richard ay palaging gumuhit ng malinaw na linya pagdating sa sama ng loob. Maaaring pinutol siya ni Richard Pard, ngunit kahit papaano ay may kaunting moral at prinsipyo si Richard Pard. Nagkaroon lamang sila ng ibang pananaw pagdating sa paraan ng pagdala nila sa kanilang sarili, at ang gayong mga pagkakaiba ay hindi sapat na dahilan para patayin niya si Richard Pard. Sa kabaligtaran, ang 4 na lalaking binugbog niya sa bundok kanina ay walang prinsipyo at moral bottom line. Ang ganitong mga tao ay maaaring maging salot ng lipunan, na kinakailangan bilang walang hanggang kaparusahan. Sige. I'll go with your decision. Tumango si Iris matapos kumbansihin ni Richard. Maraming salamat, Mr. Wolf. Ipinapangako kong aalalahanin ko ang iyong kabaitan ngayon. Kung mayroon kang anumang kailangan mo, ako, si Felix Richard Pard Moneta, ay magbibigay sa iyo ng aking mga salita na gagawin ko ang lahat sa aking makakaya upang tulungan ka, kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangang tumawid sa dagat ng apoy. Napaluhas si Richard Pard at magalang na nakipagkawtaw kay Richard. Sa kabila ng paglaslas kay Richard kanina, ang huli ay lumingon sa dating awayan at sa halip ay nagkusa na makiusap para sa kanya. Ang mapagmahal na ugali ni Richard ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya, at hindi niya maiwasang mapasinghap sa sindak kay Richard. Pagkatapos, sa mungkahi ni Iris, humakbang si Shane at ang iba pa at hinawakan ang 4 na lalaki na parang mga ragdoll. Hindi. Ang 4 na lalaki ay natakot sa mga ekspresyon at paulit-ulit na humihingi ng awa sa kanila. Miss Young, alam namin ang aming mga pagkakamali. Nakikiusap ako sa iyo. Palayain kami at bigyan kami ng isa pang pagkakataon. Ilabas mo sila. Itong 4 na lalaking ito ang nagsimula, kaya ipadala sila sa police station at hayaan ang mga pahintulot na harapin sila. Abisuhan mo din si Lolo para sa akin. Gusto kong ma-pressure siya ng kaunti sa mga pulis para hindi madaling mabito ang mga hamak na iyon. Malamig na ngumuso si Iris at hindi natinag sa mga pakiusap nila. Iniligtas niya ang 4 na lalaki kanina pagkatapos niyang ibigay ang kanyang emosyon, ngunit ang natanggap niya bilang kapalit ay ang kanilang lubos na kawalan ng pasasalamat. Ang paggawa muli ng parehong pagkakamali ay wala sa tanong. Siyempre, ang mga yang ay walang anumang legal na pananagutan, at wala rin silang karapatang makitungo sa 4 na lalaki ng personal, kaya ang tanging ibigay sila sa pulisya. Short. Gayunpaman, ang labis na kasuklam-suklam na katangian ng 4 na lalaking iyon ay isang senyales na dapat ay marami na silang nagawang karumal-dumal na gawain noon. Sa oras na ginamit ng mga kabataan ang paggamit ng buhay para mapakinabangan, ang 4 na lalaki ay halos tiyak na makukulong sa haba. Naiintindihan. Pinangunahan ni Shane ang kanyang club upang kaladkarin ang mga lalaking iyon at pilitin silang pumasok sa kotse bago umalis. Naging kalmado muli ang eksena. Kumusta ang sugat mo, Richard? Bakit hindi kita dalhin sa ospital para ipasuri ito? Nag-aalalang tanong ni Iris. Ayos lang. Ito ay ilan lamang sa mga pinsala sa balat. At saka, gagamitin ko na lang ang kaalaman ko sa medisina at lagyan ko ng ointment pag-uwi namin. Hindi na kailangan pang pumunta sa ospital, nakangiting sabi ni Richard. Saglit na nag-alinlangan si Iris ngunit kalaunan ay tumango at sinabing, okay. Pumunta silang dalawa sa parking area, at sumakay si Iris sa motorsiklo bago ito pinaandar ni Richard. Bumalik sa Dragon Bay Villas, naghanda si Richard ng ilang simpleng healing ointment pabalik sa silid-aralan. I need your help to apply the ointment, Iris. Hindi ko maabot yung injury kasi nasa likod ko. Ibinigay ni Richard ang ointment kay Iris at hinubad ang kanyang sando para makita ang kanyang lakas. Likod at braso. Medyo nag-init ang mukha ni Iris nang makita ang walang pang-itaas na likod ni Richard.
Hindi niya maiwasang mapaalalahanan. Sa pagkakataong iyon, kumirot ang puso niya at medyo nahihiya siya. Okay ka lang, Iris? Hindi napigilan ni Richard na lumingon at nagtatakang magtanong nang makitang hindi na muling umimik si Iris. Lumitaw ang mga pulang pamumula sa magkabilang pisngi ni Iris at pinakalma niya ang sarili ng kasing bilis ng paglalagay ng ointment sa likod ni Richard. Ang sugat ay humigit kumulang 4 o 5 sentimetro ang haba, at ito ay isang kakilakilabot na tanawin dahil sa pagkakahawig nito sa isang malaking paggapang. Kabanata 138 na kapagtataka, ang sugat ay magaspang na sa buong katawan at tila bumuti ng husto kahit na hindi nagtagal mula nang nasugatan si Richard. Sarado na ang mga sugat mo sa likod, Richard. Ang iyong paggaling ay napakabilis. Nagulat si Iris. Malinaw niyang naalala na sinaksak sa dibdib si Richard nang iligtas siya nito noong una nilang pagkikita. Sa oras na iyon, ang kanyang peklat ay gumaling at nalaglag sa loob lamang ng isang araw, na halos walang anumang bakas. Ang makitang nangyari ito sa pangalawang pagkakataon ay sadyang hindi ka panipaniwala para kay Iris. Siguro dahil medyo mas fit ako sa katawan sa mga normal na tao, kaya mas mabilis ang paggaling. Agad na napagtanto ni Richard na ito ay malamang na iba kaysa sa kanyang pagsasanay sa pagpino ng mga epekto na enerhiya. May katuturan. Tumango si Iris at hindi na nag-isip pa. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang maamo niyang kamay at marahang minasahe ang pamahid sa likod ni Richard. Ang kanyang mga kamay ay nagpahid ng pataas at pababa, sa kabuuan, at hindi ito nagtagal. Siya para tapusin ang paglalagay ng ointment para sa kanya. Sa paggawa nito, mas mabilis na gumaling ang pinsala ni Richard. Kinaumagahan, gumaling ang sugat sa likod ni Richard matapos ang isang gabing pagpapagaling. Ang sugat ni Iris sa paa ay unti-unting gumaling din, at maaari na siyang magsimulang maglakad nang walang tulong ng sinuman. Magiging maayos ang lahat hanggat hindi siya gumawa ng mabigat. Magtrabaho. Ang una niyang plano ay magkaroon ng 2 araw na pahinga sa katapusan ng linggo, ngunit ang pinsala sa paa ay naging dahilan upang hindi siya makasama ni Richard sa araw na iyon. Higit pa rito, ang kanyang pag-aalala tungkol sa kooperasyon sa pagitan ng Elegante Group at ng Wheat Group ay nagpahirap sa kanya na magpahinga sa bahay ng may kapayapaan ng isip. Nagpasya siyang hilingin sa kanyang bodyguard na ihatid siya sa kumpanya, kung saan nila gustong pangalagaan ng personal ang pangkalahatang sitwasyon. Si Richard naman ay walang gaanong tulong sa disenyo ng balangkas ng kooperasyon, kaya wala siyang pagpipilian kundi manatili sa bahay ng mag-isa para makapagpahinga. Pagsapit ng tanghali, biglang nakatanggap ng tawag si Richard mula kay Lily. Nais niyang anyayahan si Richard sa kanyang tahanan para sa tanghalian bilang pasasalamat sa kabaitan ni Richard sa pagpapagaling sa kanyang ina na si Serena noong nakaraan at kahit natulungan niya ang kanyang pamilya na maalis ang sakit. Mahal na gastusin sa pagpapagamot. Si Lily at ang kanyang pamilya ay palaging nagpapasalamat sa kanya para sa lahat ng iyon. Wala namang importanteng gagawin si Richard kaya nag-isip muna siya bago pumayag. Within minutes, sumakay siya sa kanyang motorsiklo papunta sa destinasyon ayon sa locus yung ipinadala sa kanya ni Lily. Dumating siya sa isang lumang bahay malapit sa labas ng lungsod. Ang mga tirahan doon ay medyo luma na, marahil higit sa 2 o 3 dekada, at ang pag-unlad doon ay medyo nahuli din. Doon nakatira si Lily at ang kanyang pamilya. Nagkataon na hindi naman ganoon kalayo ang lugar sa Mist Cloud Mountain. Ang nakapalibot na kapaligiran at tanawin sa loob ng housing area ay napakaganda, na may kakaibang kawalan ng pagmamadali at pagmamadalian ng lungsod. Kapalit nito ay isang kalmado, tahimik na kapaligiran. Sumakay si Richard sa kanyang motorsiklo papunta sa entrance ng housing area at nakita niya ang isang magandang figure na nakatayo sa harapan. Ito ay walang iba kundi si Lily. Richard, dito. Tuwang-tuwa na ikinaway ni Lily ang kamay sa direksyon ni Richard. Ngumiti si Richard at inihinto ang kanyang motor. Lily, ikaw. Namangha si Richard nang makita ang suot ni Lily. Palagi niyang alam na si Lily ay isang napakagandang babae na nakaitim na may rimmed eyeglasses na nakatikip sa kanyang magandang mukha.
Kung wala ang mga salamin na iyon, ang kanyang misla na tampok sa mukha pinahusay ng kanyang magaan na make-up, kumikinang na mga mata, at malapirlas mapuputing ngipin ay nagbigay sa kanya ng nakakapreskong kaakit-akit na hitsura. Si Lily ay nakasuot ng puting damit na masikip at masikip, taliwas sa dati niyang business suit. Sa ibaba ng lelayan ng kanyang maikling damit, ang kanyang payat at maayos na mga binti ay natatakpan ng isang pares ng medyas na may kulay na laman, na ang texture nito ay kasing manipis ng mga pakpak ng butterfly. Ito ay ang perpektong pagtatapos touch na nakabalangkas sa kanyang kaaya-aya at katangi-tanging figure. Kabanata 139. Ang damit na isinuot ni Lily ay medyo sunod sa moda, at hindi ito mga high-end luxury brand na damit, ang mga ito ay ganap na nababagay sa kanyang kaakit-akit. Akit na ugali at binigyan siya ng isang simpleng pang-akit. Ito ang unang pagkakataon na tunay na nakita ni Richard ang tunay na kagandahan ni Lily. Hindi man siya kasing hot at tempting gaya nina Iris at Ariel pagdating sa figure niya, pero halos pare-parehas lang ang itsura niya kay Ariel at kasama niya ang huli in terms of beauty. Richard, may problema ba? Namula si Lily nang maramdaman niya ang nag-aapoy na tingin ni Richard at nagsimulang pumutok ang puso niya sa kaba. Agad niyang ibinaba ang ulo at hindi na naglakas loob na tumingin muli sa mga mata ni Richard. Mula nang tulungan siya ni Richard sa lahat ng oras na iyon, hindi niya sinasadyang nagkaroon ng damdamin para sa matangkad at gwapong si Richard. Dahil ito ang unang pagkakataon na inimbitahan niya ito sa kanyang tahanan bilang panauhin, kusa niyang binihisan ang sarili upang mag-iwan ng magandang impresyon sa kanya. Ang reaksyon ni Richard ay nagpatunay na ang kanyang mga pagsisikap ay hindi kabuluhan, at isang kakaibang kagalakan ang lumitaw sa kanyang puso. Wala naman. Wala lang, nabalik sa katinuan si Richard at ngumiti alanganin habang pinigilan ang sarili na tumingin sa kanya. Nasa huling row ang bahay ko, Richard. Dadalhin kita doon. Ngumiti si Lily at itinuro ang direksyon sa likod ng komunidad. Medyo malaki ang buong residential area, at nang sumulyap si Richard sa unahan, nakita niyang medyo may kalayuan ang huling row sa gate. Tinapik niya ang puwang sa likuran niya sa upuan ng motorsiklo at sinabing, "Hop on, Lily. Ihahatid kita doon sa motor ko." Tumango si Lily at ginawa ang sinabi ni Richard sa kanya. Nang maalala niya ang lahat ng close contact nila ni Richard during noong huling beses na sumakay siya sa motorsiklo nito, namula siya at nag-alinlangan. Sa huli, naabot niya. Lumabas at marahang humawak sa baywang ni Richard para maiwasang maulit ang parehong sitwasyon. Tila walang pakialam si Richard at nagmamaneho papunta sa huling row ng housing area. Bago pa maihinto ni Richard ang motorsiklo, nabangga niya ang isang pamilyar na figure na naglalakad. Ito ay walang iba kundi si Bowden, ang dumadating na doktor na gumamot kay Serena sa ospital. Napuno ng selos si Bowden nang makita niya ang kanyang mortal na kaaway at ang kanyang ekspresyon. Sabay lumubog. Namumula ang mga mata niya sa inggit nang makita niya si Lily na nakaupo sa likod ni Richard, mahigpit na nakahawak sa bewang ni Richard gamit ang dalawang kamay, at halos idiin ang katawan nito. Kay Richard. Hindi ko ini-expect na magkikita tayong muli ng ganoon kabilis. Anong ginagawa mo dito? Ang mga mata ni Bowden ay nag-aalab sa galit, at hinihiling niya na makapag-shoot na lang siya ng mga laser mula sa kanyang mga mag-aaral upang patayin si Richard kaagad at doon. Dahilan ni Richard na mawalan siya ng trabaho sa ospital at sinira ang relasyon niya sa pamilya ni Lily, na hindi siya pinansin mula noong nangyari iyon. May isip ng kahit sino ang matinding puot na naramdaman niya sa kanyang puso kay Richard. Ano sa iyo, Dr. Suffield? Kaya kung pumunta kung saan ko gusto. Sinama ni Richard ng malamig na tingin ni Bowden. Ang mga doktor ay dapat na ang sagisag ng lahat ng bagay na makatao, ngunit si Richard ay walang simpatiya sa ilan. Etika. Huwag kang masyadong mahihiyain. Nawala mo sa akin ang lahat. This is a score I have yet to settle with you, and I was filled with sama ng loob, at lalo siyang nagagalit sa bawat pagdaan ng iniisip. Nang marinig iyon ni Lily, hindi niya maiwasang mapagalitan, family guest si Richard. Panatilihin ang iyong saloobin
Lalong umasim ang mukha ni Bowden at halos hindi na niya nagawang ngumiti. Pakinggan mo ako, Lily. Aba! Tama na, pakli ni Lily, ayaw kong marinig ang mga palusot mo. Tara na, Richard. Kinawayan ni Lily ang kamay at inte. Kabanata 139. Ang damit na isinuot ni Lily ay medyo sunod sa moda, at hindi ito mga high-end luxury brand na damit, ang mga ito ay ganap na nababagay sa kanyang kaakit-akit. Akit na ugali at binigyan siya ng isang simpleng pang-akit. Ito ang unang pagkakataon na tunay na nakita ni Richard ang tunay na kagandahan ni Lily. Hindi man siya kasing hot at tempting gaya ni na Iris at Ariel pagdating sa figure niya, pero halos pare-parehas lang ang itsura niya kay Ariel at kasama niya ang huli in terms of beauty. Richard, may problema ba? Namula si Lily nang maramdaman niya ang nag-aapoy na tingin ni Richard at nagsimulang pumutok ang puso niya sa kaba. Agad niyang ibinaba ang ulo at hindi na naglakas loob na tumingin muli sa mga mata ni Richard. Mula nang tulungan siya ni Richard sa lahat ng oras na iyon, hindi niya sinasadyang nagkaroon ng damdamin para sa matangkad at gwapong si Richard. Dahil ito ang unang pagkakataon na inimbitahan niya ito sa kanyang tahanan bilang panauhin, kusa niyang binihisan ang sarili upang mag-iwan ng magandang impresyon sa kanya. Ang reaksyon ni Richard ay nagpatunay na ang kanyang mga pagsisikap ay hindi kabuluhan, at isang kakaibang kagalakan ang lumitaw sa kanyang puso. Wala naman. Wala lang, nabalik sa katinuan si Richard at ngumiti alanganin habang pinigilan ang sarili na tumingin sa kanya. Nasa huling row ang bahay ko, Richard. Dadalhin kita doon. Ngumiti si Lily at itinuro ang direksyon sa likod ng komunidad. Medyo malaki ang buong residential area, at nang sumulyap si Richard sa unahan, nakita niyang medyo may kalayuan ang huling row sa gate. Tinapik niya ang puwang sa likuran niya sa upuan ng motorsiklo at sinabing, "Hop on, Lily. Ihahatid kita doon sa motor ko." Tumango si Lily at ginawa ang sinabi ni Richard sa kanya. Nang maalala niya ang lahat ng close contact nila ni Richard during noong huling beses na sumakay siya sa motorsiklo nito, namula siya at nag-alinlangan. Sa huli, naabot niya. Lumabas at marahang humawak sa baywang ni Richard para maiwasang maulit ang parehong sitwasyon. Tila walang pakialam si Richard at nagmamaneho papunta sa huling row ng housing area. Bago pa maihinto ni Richard ang motorsiklo, nabangga niya ang isang pamilyar na figure na naglalakad. Ito ay walang iba kundi si Bowden, ang dumadating na doktor na gumamot kay Serena sa ospital. Napuno ng selo si Bowden nang makita niya ang kanyang mortal na kaaway at ang kanyang ekspresyon. Sabay lumubog. Namumula ang mga mata niya sa inggit nang makita niya si Lily na nakaupo sa likod ni Richard, mahigpit na nakahawak sa bewang ni Richard gamit ang dalawang kamay, at halos idiin ang katawan nito. Kay Richard, hindi ko ini-expect na magkikita tayong muli ng ganoon kabilis. Anong ginagawa mo dito? Ang mga mata ni Bowden ay nag-aalab sa galit, at hinihiling niya na makapag-shoot na lang siya ng mga laser mula sa kanyang mga mag-aaral upang patayin si Richard kaagad at doon. Dahilan ni Richard na mawalan siya ng trabaho sa ospital at sinira ang relasyon niya sa pamilya ni Lily, na hindi siya pinansin mula noong nangyari iyon. May isip ng kahit sino ang matinding puot na naramdaman niya sa kanyang puso kay Richard. Ano sa iyo, Dr. Suffield? Kaya kung pumunta kung saan ko gusto. Sinama ni Richard ng malamig na tingin ni Bowden. Ang mga doktor ay dapat na ang sagisag ng lahat ng bagay na makatao, ngunit si Richard ay walang simpatiya sa ilan. Etika. Huwag kang masyadong mahihiyain. Nawala mo sa akin ang lahat. This is a score I have yet to settle with you, and I was filled with sama ng loob, at lalo siyang nagagalit sa bawat pagdaan ng iniisip. Nang marinig iyon ni Lily, hindi niya maiwasang mapagalitan, family guest si Richard. Panatilihin ang iyong saloobin eh. Lalong umasim ang mukha ni Bowden at halos hindi na niya nagawang ngumiti. Pakinggan mo ako, Lily. Aba! Tama na, pakli ni Lily, ayaw kong marinig ang mga palusot mo. Tara na, Richard. Kinawayan ni Lily ang kamay at inte.